Ako'y pastol na butihin, kilala ko'y tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiyang ito ngayong ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. At tuwing ipinagdiriwang ang ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ito din ay pagdiriwang ng linggo ng mabuting pastol, Good Shepherd Sunday. At kasama din sa pagdiriwang na ito, ang pandaigdigang panalangin para sa bukasyon. At meron pa pong isa. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang araw ng mga ina. Kaya palakpakan po natin ang ating mga nanay at batiin po natin sila ng Happy Mother's Day. Mga kapatid, bakit nga ba tinawag si Jesus na mabuting pastol? Nung panahon ng Panginoon, marami ang pastol. Isa sa kinabubuhay ng mga tao noon ay ang pagpapastol sa mga tupa. Pero bakit binigyang pansin ng Panginoon na siya ay mabuting pastol? May taglay na katangian ang pagiging mabuting pastol. Una, ang isang katangian ng mabuting pastol, ang hinahangad ng pastol ay laging mabuti. He is called the Good Shepherd because he always wants good things for his sheep. Tandaan po natin mga kapatid, si Jesus ay mabuting pastol dahil ang inahangad niya para sa kanyang mga tupa ay mabuti. Tandaan natin mga kapatid, nung tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo po ay may taglay na kabutihan. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang mabuti? Tingnan niyo po, wag ho kayo mahiya. Tingnan niyo po, may taglay ba siyang kabutihan? Parang mahina. Parang hindi naman. Tingnan niyo po ulit, wag kayong mahihiya. May taglay bang kabutihan niyang taong katabi mo? Opo. Dahil nung tayo ay nilikha ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay mabuti. Kaya nga, kung si Jesus ang mabuting pastol at ang hangad ng mabuting pastol ay mabuti, ibig sabihin, dapat ang bawat isa sa atin manatili at may laging taglay na kabutihan. Madalas, mga kapatid,
Kung sino ang sinusunod, yun ang nagiging pagkatao. Kung ang mga pastol pinakikinggan ng Panginoon, at ang Panginoon ang hangad lamang ay magkabutihan para sa atin, nangangahulugan mga kapatid, may taglay na kabutihan ang bawat isa. Pero saan po kaya nagmumula ang kagustuhan ng mabuting pastol na ito? Sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanyang tupa. At kasama ng pakikipag-ugnayan sa kanyang tupa ay ang kanilang pagmamahal. Mga kapatid, ang mabuting pastol nagmamahal dahil hindi siya naghahangad na masaktan ang kanyang tupa. Kaya nga siya mabuting pastol, ang gusto niya lamang ay maging mabuti ang kanyang mga tupa. Mga kapatid, sa kanya-kanya nating buhay, meron din tayong mga pinapastulan. Kung ikaw ay magulang, sino ang iyong pinapastulan? Ang iyong pamilya. Kung ikaw ay lingkod bayan, sino ang iyong pinapastulan? Ang bayan. Kaming mga pari, sino ang aming pinagpapastulan? Ang taong simbahan, ang bayan ng Diyos. May kanya-kanya tayong pinagpapastulan. At sa halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, tunay tayong magiging mabuting pastol kung ang hangad natin sa ating pinagpapastulan, mabuti. Pangalawang bagay, ang mabuting pastol, marunong magsakripisyo. Uulitin ko po, ang mabuting pastol, marunong magsakripisyo. Walang mabuting pastol na makasarili. Walang mabuting pastol na ang iniisip lamang ay sarili niyang kapakanan. Bagkus ang mabuting pastol ay laging ihanda na ialay ang kanyang buhay para sa kanyang pinagpapastulan. Di ba ganyan ang halimbawa ng Panginoon? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ano ang ipinagkaloob sa atin ni Jesus? Ang sarili niyang buhay. Nagpakasakit ang Panginoon, namatay sa krus. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal para sa ating lahat. At dahil sa kanyang pagmamahal, handa siyang magsakripisyo. Tamang-tama po, sa araw na ito, inaalala natin ang mga nanay. Bilang mga nanay, ano po ba ang mga sakripisyong ginawa ninyo sa inyong mga anak? Marahil marami kayong maililista, tama po ba? Naglaba kayo, nagluto, binungangaan ng mga anak ninyo. Tama po ba? Pero sabi nila, ang malalim na sakripisyong ginawa ng isang nanay ay nung ipinanganak ang kanyang anak. Dahil sabi nila, kapag nanganganak daw ang nanay, ang isang paa nito ay nasa hukay na ng kamatayan. Tama po ba? Hindi ko kasi alam, hindi ho ako nanganganak. Kaya nga, yung mga sakripisyo na ginagawa ng ating mga nanay at magulang, sana makita yun ng mga anak. Kapag pinagsasabihan kayo ng inyong mga magulang, ng inyong nanay, buti pa ho, pinagsasabihan kayo. Kasi pag hindi na kayo pinagsabihan, ibig sabihin, wala na silang pakialam sa inyo. At kung wala na silang pakialam sa inyo, ano pong ibig sabihin nun? Baka wala nang pagmamahal. Ang mabuting pastol, marunong magsakripisyo. At sa pagsasakripisyo, ang inialay kahit ang sariling buhay. Pangatlong katangian, ang mabuting pastol, alam ang kinalalagyan ng kanyang tupa. The good shepherd knows the smell of his sheep.
alam ng pastol, ng mabuting pastol, ang amoy ng kanyang tupa. Bakit? Dahil nakikilakbay siya sa mga tupang ito. At sa kanyang pakikipaglakbay sa tupang ito, nalalaman niya kung ano ang pangangailangan nila. Nalalaman niya kung anong dapat na ipagkaloob sa kanila. At yan si Jesus, mga kapatid, nakikilakbay sa atin at alam niya kung anong pangangailangan na meron ang bawat isa sa atin. Ang mabuting pastol, mabuti. Ang mabuting pastol, marunong magsakripisyo. Ang mabuting pastol, alam ang kalagayan ng kanyang tupa. Pero anong hamon sa atin bilang mga tupa? Pakinggan ang tinig ng mabuting pastol. Naniniwala po ako, mga kapatid, na alam natin ang tinig ng mabuting pastol. Alam natin ang tinig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero minsan, kahit alam natin ang tinig, ayaw nating pakinggan. Minsan, kahit alam natin ang tinig, alam po natin ano ang problema, ayaw nating sundin. Kaya nga, ang daming naliligaw ng landas. Bakit? Dahil nakikinig naman sa tinig ng mabuting pastol, pero ayaw namang sundin ang tinig ng mabuting pastol. Tandaan natin, mga kapatid, ang mabuting pastol, hindi ka dadalin sa kapahamakan. Ang tinig ni Jesus, hindi ka dadalin sa kapahamakan. Ngunit ang tinig ni Jesus, dadalin ka sa kabutihan. Ang tinig ng mabuting pastol, dadalin ka sa kabutihan. Mga kapatid, ayoko mang maging politikal. Bukas po ay halalan. Tama po ba? At bukas po, maghahalal tayo ng mga pastol ng bayan. Pero sana po, ang ihahalal natin, ang pipiliin natin, hindi lang mga ordinaryong pastol. Panalangin ko po na sana ang pipiliin natin, mabuting pastol. Yung mabuting pastol na ang hangad lamang ay kabutihan, marunong magsakripisyo, at higit sa lahat, alam ang kinalalagyan ng bawat isa sa atin. Ang mabuting pastol, hindi lang yan sumasayaw sa entablado. Ang mabuting pastol, hindi lang yan nagpapapogi o nagpapaganda sa harapan ng entablado. Ang mabuting pastol, hindi yan nagbabayad ng boto. Ulitin ko ang mabuting pastol, hindi yan nagbabayad. Bagkus ang mabuting pastol, handang ialay ang buong sarili sa paglilingkod. Mga kapatid, linggo po ng mabuting pastol. Ang pastol natin, ang mabuting pastol natin, walang iba kundi ang Panginoon, na ang hangad lamang para sa ating lahat, kabutihan. At sa kanyang kahangaran ng kabutihan, handa siyang mag-alay at magsakripisyo. At sa kanyang pag-aalay at pagsakripisyo, alam niya ang ating mga kailangan. Kaya sa pagkapatuloy po ng banal na misa natin para sa araw na ito, lumapit tayo sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang mabuting pastol. Lumapit tayo sa Kanya na ang bawat isa sa atin maging mabuting tupa na handang pakinggan ang Kanyang tinig, sundan ng Kanyang tinig, at maging kagaya mismo ni Jesus bilang isang mabuting pastol.